Hey yo, what's up mga idol? This is Nels Arsenal Vlog TV. Magandang umaga po sa ating lahat mga idol. Tatalakayin po natin sa video na to ang nagnakaw po sa akin mga idol. Oo nga po mga idol, napakahirap po magbintang sa kapwa na hindi mo nakikita. Lalo na kung siya man ang nagnakaw tapos hindi mo nakikita. Napakahirap po talaga magbintang. Masama po ang magbintang po sa kapwa kung tao kang matitino sa pag-iisip. So ganito po yun mga idol, ang ebidensya sabihin pa ng iba na may ebidensya pa ako, may ebidensya po ba daw ako? Ang ebidensya ko po ay napakalinaw pa sa mineral water na tubig mga idol. Ganito po ang mga pangyayari mga idol. Yang tao po yan ay sumisilip po yan. Pero hindi ko lang pinansin mga idol. Ilang bisis na po sumisilip yan, hindi ko yan pinapansin kasi mahirap nga magbintang sa kapwa tao na wala naman ebidensya. So ito yung nangyari mga idol. Yung bag ko po ay dalawa. Yung isang bag, yun po ang dinadala ko sa city pag bumababa po ako. Yun po ang bag po. Yun po ang tactical bag. Belt bag po, belt bag. Saka yung isa, bag po na hindi po belt bag. Ganun lang. Pero luma yun mga idol. Saka luma din yung tactical bag na yun mga idol na kinuha po. So ganito po yun mga idol oh. Pagkuha ko po, paghanap ko po kasi magpapabango po ako kasi nandoon po yung pabango, nandoon po yung rilo, nandoon po yung kutsilyo na maliit na binili ko sa Baguio na tinatawag nila na ng mga taga Baguio doon nandoon. Tinatawag nila na souvenir knife. Napakaganda po pang selfie pins. Ayun mga idol, yung wallet ko po na may pira po, nilalagay ko po yun doon. Tapos kinukuha ko po pag pinapatay ko ng ilaw, bali pinapainan ko po kung mawala ko talaga yung bag ko. Baka yung hinala ko po, magkakatotoo po ba o hindi. So yun mga idol nga, ulitin ko na, nagpaghanap ko sa pabango, kasi magpapabango nga ako kasi papasok kami sa construction kasi doon sa Baguio po napakalamig. Wala pong ligo-ligo minsan kasi malamig nga, wala naman akong heater. Naliligo po ako madaling araw, mga alas 3:30 ng madaling araw, kaso lang tinitiis ko po yung lamig. Ice water po talaga, ice tubig po talaga ang labig doon mga idol. Minsan lang ako naliligo mga idol, minsan sa isang buwan, 3 beses lang ako naliligo, 4 hilamos-hilamos lang ako eh. Kasi nga, lamig, grabe ang lamig. So yun mga idol, pagkuha ko nga ng pabango, nawala po yung bag ko. Hinanap ko po yung mga idol, baka natanggal ko, nawala ako sa isip, pinasok ko doon. Hindi ko po yung makita mga idol, kaya doon po ako, sabi ko, wala yung bag ko. Yung belt bag. Kaya yung ano ko, sapatos ko po at saka yung jacket ko na tactical, nilipat ko po doon sa pinsan ng asawa ko. So yun mga idol, paglabas namin ng mga alas 5 ng madaling araw, alas 5 pasado, sabi ko sa nagdala sa akin doon na yung asawa noon ay kamag-anak ng asawa ko. Sabi ko na, "Hoy, nawala yung belt bag ko." Sabi niya, "Loko no. Kung dito lang talaga yung gumawa, baka yung kumukuha nun, pag nakita ko, sigurado masasaktan yun. Magkasakitan kami." Winala ko lang yun mga idol. Wala lang yun sa isip. Habang papunta kami dun sa site, pagkabukas, pagkahapon, pag uwian na namin, so nakatulala ako mga idol, ganun ako. Sino ba yung kumuha sa belt bag ko dito? Umupo siya sa tabi ko mga idol. Ang sinabi niya, ganito ang sinabi niya, "Ano nawala sa'yo?" Sabi ko, "Yung belt bag ko nga, ninakaw." Alam mo kung anong sagot niya? "Buti yung sapatos mo, hindi ninakaw." Yun po ang sagot niya mga idol. Sabi ko rin, kaya nga 1,700 pa naman yun. Pero sa totoo lang, 1,650 po yun mga idol. Kasi tinawaran ko po ng 50 yun. Yun mga idol, sabi niya maya-maya, "Bumili nga pala ako ng bag na kagaya sa'yo." Yan, sagot ko mga idol, patawa. Di nga. Yun ang ganun ko. Di nga. Patingin. Tapos ngayon mga idol, pinatingin niya. Sabi ko, pareho nga talaga mga idol. Pero mahirap naman magbitang sa akin yan. Marami namang mga bagbag, di ba? Marami namang mga ganung klase. Hindi natin alam. Pero wala akong nakita ganung klase sa Baguio. Pero okay lang yun. Kahit magkapareho kami, bilili niya kahapon. So ngayon mga idol, para klaruhin ko, bumaba ako. Patingin nga, tignan ko nga mabuti. Sa pahawak nga. Sabi niya mga idol, alam nang sinabi niya, "Ayaw ko nga." Nagalit siya. Inulit ko mga idol, "Patingin lang, ikaw naman." "Ayaw ko nga." Sumigaw siya mga idol. Inis ko mga idol kasi positive mga idol. Umakyat ako sa barracks ko. Kinuha ko po yung batuta mga idol na ginawa ko. Yung batuta po na parang
titi po yan eh. May ulo-ulo po ng titi eh. Kasi tindi ng galit ko mga idol. Nagmura po ako. Alam nyo, mura ko. Putang ina mong hayop kang gago ka. Ayaw mo magpatingin ah. Ayaw talaga ipatingin mga idol. Mahirap naman pumasok ako doon sa loob para makipag-agawan. Trespassing pa ako. Wala akong karapatan na pumasok doon sa loob at manakit sa kanya. Kahit magkadikit kami ng barracks, trespassing po ako. Dahil may tao nagdala po sa akin doon, yung kamag-anak ng asawa ko, pinuntahan ko. Sabi ko, Koy, nakita ko na yung bag ko, ayaw ipatingin eh. So yun mga idol, pinuntahan niya, tapos bumaba yan, tapos kinuha ko kagad siya. Kung ano yan? Ha? Mayroon mang bag na binili kahapon na lumang-luma na aagnas na. At saka nandyan pa yung magnet ko. Ha? Gusto pang agawin mga idol. Ang alam niyo kung anong ginawa ko? Tinadyakan ko yan mga idol. Tinadyakan ko talaga yan. Tinadyakan ko yan. Hindi ko pinag-ano yan. Totoo talang sinaktan ko, tinadyakan ko. Tapos sabi pa sa iba, sabi nung sa mga na-post ko, wala akong karapatan na manakit. Maling-mali po yan mga idol. May karapatan akong manakit. Bakit? Sarili ko ang nagdesisyon para manakit sa kanya. Dahil sa tindi ng galit ko sa kanya. Dahil ginawa pa niya akong tanga. Tanga mga idol. Tapos sabi nung kapatid, ganito, ikaw lang ba ang may magnet? Ngayon. Ikaw lang ba ang may bag na ganyan? O ngayon, wala na ha. Sige, aaminin ko kung totoo man yung ganun. Bakit yung bag na naaagnas na? Kahapon pa binili yung bag. Kahapon pa binili, tapos ngayon naaagnas na? Ha? Ho. Ano yan? Anong klaseng katwiran yan? Kahapon binili ang bag, tapos naaagnas na yung bag ko mga idol. Matagal na yun. 1 year na yun. Magwa 1 year pa ngayong December. Ngayon to, December na to, magwa 1 year na. Binili ko sa Cagayan de Oro habang nakipagtrabaho ako sa PLDT, Telesite. Hindi naman ako tanga. Bobo akong isinilang, pero hindi ako tanga na pinanganak kahapon. Maaari mga idol, yung ginawa ko na pananakit ay tama sa akin, pero sa mata ng Diyos ay mali talaga. Pero para sa akin mga idol, may punto din ako kasi sarili ko ang nagdesisyon. Hindi ngayon mga idol, wala silang karapatan na sabihin ako na wala akong karapatan na manakit. Mali. Dahil ako ang nagdesisyon sa sarili ko para masaktan siya. Bakit? Nagawa siya ng isang bagay na para masasaktan siya. Pilit mo sa sarili mo na ganito ganyan. Inandyan ang ebidensya. Ang nawala lang doon yung relo, pabango at saka kutsilyo. Pero yung barya at saka magnet nandyan. Yung nail cutter wala din doon. Ang pagkakamali lang nandoon yung barya at saka magnet at saka yung bago lumang-luma la. Naagnas na. Tapos sabihin, kahapon, binili sa Bagyo. Paano nangyari? May bag ba na binili kahapon sa Bagyo na wala ng zipper, tapos naagnas na? Dumi-dumi na. Isa po yung pagkakamali mga idol. Kung magdidimanda man, dahil doon, ay kumuha kayo ng abogado na magaling magsinungaling. Baka mapapahiya lang kayo, no? At saka una-una, nakapost man ako. Kung nahiya man kayo sa post ko, nahiya man kayo, kung ayaw nyo mahiya, huwag kayong gagawa ng masama sa kapwa nyo. Tao, magnakaw kayo sa katabi pa ninyo. Kasamahan nyo pa sa trabaho na naghihirap sa konstruksyon. Dapat matuto tayo makuntinto. Lahat naman tayo nagkakamali di sa lupa. Tao lang tayo. Tao lang tayo nagkakamali. Binura ko ang post na yun dahil may respeto pa akong natitira dito sa puso at isip ko. Hindi ko gaano pinapairal yung mga mentalidad na parang may ganyan sayad. Nagkakasayad lang ako. Pero pag sinaktan mo ako at saka mali-mali yung pinagsasabi mo, napakamali talaga. Yan ang tandaan mo. Magdemanda kayo kung gusto nyo, harapin ko. Siguraduhin nyo ang ibigay nyo na abogado, yung sinungaling na hindi kayo mapapahiya. No? Kaya kayo, baguhin nyo ang sarili nyo. Lahat ng masasama ay pwede pang magbago habang nabubuhay dito sa lupa. Simple-simple lang. Huwag kang magnakaw sa kapwa mo. Huwag mong turuan yung kasingulingin na yung sarili mo. Baguhin mo. Kung may pamilya ka, i-focus mo yung pamilya mo. Dahil hindi lahat ng tao
naninakawan mo ay hindi tolero yung utak. Kung iba pa dyan, subukan mo yung iba na nakawan. Babarilin ka or papatayin ka dahil sa tindi ng galit niya. Samantala ako, nagbibigay ako ng maayos na salita. Sabi ko pa nga, pwede nga, patingin. Ayaw mo ipalapit sa akin, hawakan ko. O, sigawan mo pa ako. Maling-mali ka. Pwede mo naman aminin, pasensya na, natukso ako. Dahil ano, ganyan. Hindi naman ako ganun, basta umamin ka lang. Kaso hindi mo inamin, positive ka na nga Nandiyan na nga yung tunay na ebidensya Luma-lumang bag ko, naagnas na, natatanggal pang zipper. Tapos andyan pa yung magnet. Ang nawala lang ang kutsilyo at saka babango at saka yung relo. Relo na hindi po sa akin yun. Sa bayaw ko po yun na binigay niya sa asawa ko at sinuot ko. Kung pagdating sa biruan ng construction, okay ako sa biruan. Kung pagdating sa pasipsipan, hindi ako sipsip. Pagdating sa trabaho, nagtatrabaho ako. Kung sabihin mo kuyakoy ako, tignan mo yung sarili mo kung kuyakoy kayo o hindi. Kahit saan tayo manarbaho, alam ko nandyan yung mga taong mga sip-sip at mga kuyakoy. Tandaan mo yan. Hindi pa uli ang oras. Baguhin mo, baka mapahamak ang buhay mo sa ibang tao na makasalamuhat mo.